Nabanggit na ni Justin Brownlee na maglalaro siya sa Indo at sa pagkakalam ko nandun siya at nag-iensayo. At dahil sa mataas na value ni Justin Brownlee dito sa ating liga at national team, napakalaking halaga pala ang binigay sa kanya ng Indo team na to para lang maganahang maglaro si JB sa kanila. Biruin nyo, almost 2 million kada buwan, anak ng ang laki, grabe. Japet Aguilar, malapit na raw magretiro, kaya dinamihan na rin niya ang kanyang mga investments para may madukot siya para sa kanyang future life. Bago tayo magpatuloy, kung nais susuportahan ang aking channel, just click subscribe and share. Si Coach Tim pa lang nagtulak na palaruin si JB sa overseas para manatiling kondisyon ng katawan niya. So far so good, maganda pa rin naman ang performance ni JB. At nung sa Gilas, maganda din ang pinakita niya. Dahil Chinese Taipei at Hong Kong lang naman ang kalaban natin, kaya hindi na siya pinabugbog sa court at hindi siya binigyan ng mahabang playing time na usual minutes, considering din na na-dehydrate pala si JB noong time na yun. Ngayon si JB po as expected maglalaro na sa IBL, Indonesian Basketball League. Base sa kung saan si JB galing, medyo familiar na sa kanyang sistema dito. At nandito pa ang kilalang suki na import ng Terra Firma na si Lester Prosper na kinukuha rin sa EASL tournament. Kung di ako nagkakamali, makakasama ni JB si Prosper sa isang team. Nakalimutan ko na dalawa palang import na ibang liga, no? Ayon sa mga sources, mahigit kumulang 2 million ang buwan ng sahod ni JB sa buong konferensya nila. Bali 2 to 3 months lang ata siya dito, pero sobrang laki ng ibabayad sa kanya. Grabe. Naitanong ko na sa sarili ko, kung ganito ba kalaki ang tinatanggap niya sa Hinebra? Kung sa bagay, kahit ganito pa kalaki, kayang-kaya naman ng Hinebra yan. Sa pagkakalam ko, going 37 na si JB, pero yung capacity niya grabe. Kaya niyang dali ng kahit anong team na mapasukan niya sa higher level. As long as paikutin lang ang system sa kanya, halos JB lang bumabanat. Isa lang masasabi ko, swerte naman ang team na mapapasukan ni JB. Reliable sa kahit anong sitwasyon. Reliable kapag kailangan ng mabilisang opensa. Reliable din sa clutch minutes at higit sa lahat, hindi kanya ipapahiya. Low-key pa na import. Madali mong makasundo. Swerte pala na Hinebra, no? Nabalitaan ko rin na matagal na pala na panahon kinukuha si JB sa Indo League at tila mas malaki pa nga raw ang alok sa kanya kumpara sa team na nag-aalok ngayon. Pero dahil ang loyalty niya nasa Hinebra, kaya turn down lahat ng offer sa kanya. Kabilang na ang Taiwan League, B-League at Lebanese. Ang gustong mangyari ni Coach Tim na hindi bumaba ang conditioning ni JB at wag rin siyang magpapagod kasi syempre pagkatapos ng conference na to meron pang Governor's Cup, may Gilas pa. Maaga ngayon na pinaghahandaan ng lahat. Grabe si JB, 37 na pero suking-suki pa din. Alam ni Coach Tim na anytime soon magsuslow down si JB kaya ang system niya yung hindi mapapagod agad si JB. Ganon din daw dapat ang mangyari sa kanyang bagong team sa Indo League. Tara, next update, Japet Aguilar, malapit na raw magretiro at dahil nga dyan, marami nang naipundar na negosyo si Japet. Kung sa bagay, 37 na siya ngayon kaya dapat lang. Ito rin naman talagang naiisip ng mga lahat ng players, magpundar para maging secured. Maiba tayo konti. Kung napapansin nyo na si Japet nagsuslow down na ngayon, kasi nga 37 na siya. Wala na siya sa kanyang prime. Kinukuha pa naman siya sa Gilas kasi siya yung tipo na player na magaling sa screens at magaling dumipensa kahit hindi siya scorer. Pero malaki ang ambag niya para mabuo ang system ni Coach Tim. Hindi naman score ang hinihingi ni Coach Tim sa kanya kundi yung depensa, lalo pat 6'9 si Japet at mahaba ang reach. Athletic pa rin naman kahit may kaabagalan na. Isa si Japet sa mga loyal players ng Hinebra na since nung kinuha siya ni Hinebra mula sa TNT, hindi na ito kailanman na-i-trade at kinonsidera na untouchable. Hindi naman ako sigurado kung may naghihintay na trabaho sa kanya sa Hinebra pero if ever man na meron, sana nga. Minsan kailangan natin ng mga former players sa isang team para mas maintindihan ng mga rookies ang gagawin sa floor. Noong sa kasagsagan ng Gilas, high pa rin yung mga tao sa capacity niya bilang isang chemistry player. Susunod lang si Japet sa dapat niyang gawin at hindi yun ang umiscore kundi ang ibigay ang play doon sa mas bata sa kanya. Kung naitatanong niyo kung kailan palang retirement niya, sa pagkakaalam ko sa next 2 years daw, depende sa napag-usapan ng pamilya. At handa naman daw Hinebra na ipagretiro siya sa kanyang jersey at magkakaroon din ng ceremony. Ngayon pa lang nagpapasalamat ng mga Hinebra at Gilas fans dahil sa walang sawang serbisyo niya sa national team at sa PBA.